Start na po tayo. Drawing lang nga. Alam niyo ba yung drawing? Yung mga drawing ng bata, di ba? Paulan niyo yung drawing. Ewan ko kung hindi masira yan. Papel lang. Saan ba nagdo-drawing? Sa papel. Sa papel lang yung drawing. Nagkaalipo nga ka ba, Pans TV? Malupit to si Pans TV. Lumulusong sa bahay. Makapag-report lang eh. Start na po tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, sinisisi po ng mga dilawan. PRRD naman, sinisisi naman po ng mga BBM supporters sa malawakang pagbaha. Grabe po talaga, no? Walang pag-ako. Yan ang problema, kaya walang kalutasan ang mga suliranin natin. Wala kasi kayong inaako. Yan po ang pag-uusapan natin. Isa-isahin po natin kung paano po nila sinisisi at ano po talaga yung major na kapalpakan. No? Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Bago po ang lahat, simulan po natin to sa isang sinabi ng isang napakatapang na senador, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito po ang sinabi, makinig kayo, kayong mga DPWH at MMDA. Ulitin ko, makinig kayo, para sa inyo to. Umpisa pa lang ng taon, sabi ni Ramon Revilla Jr., ay pinaalalahanan na natin ng DPWH at MMDA. Umpisa ng taon, mga January pa lang yan, na isaayos ang mga infrastruktura, drainage, at agaran naman silang tumugon na inihanda na nila ang mga ito. Sa kabila niyan, nakita natin ang matinding epekto at abala ng habagat. Hindi na dapat maulit. Hindi Sinabihan na pala kayo ng dakilang senador, Ramon Bong Revilla, na hindi namin iboboto. Sinabihan na pala kayo. Sinabihan na pala kayo. Alam na pala. Anak ng tinapay naman, no? Iyon na importante. Sinabihan na kayo. Hindi pa Pangulo yan, si Ramon Revilla. Pero sinabihan kayo. At umuo naman kayo sa kanya. Asa na? Eto, malupit sa lahat. Hindi na dapat ito maulit. Ano pong gagawin nyo pag naulit pa uli? Sige nga, Senator, pong mga taga-DPWH na to, hindi kayo nakikinig kay Senator Ramon Revilla Jr., Sige nga, Senator, ano pong gagawin nyo pag naulit ito ulit? Sige na, huwag kayo mahiya, Senator. Ano pong gagawin nyo pag naulit ulit ito? Wala lang. Kayo naman, parang hindi kayo nasanay sa mga senador. Ang mga senador natin, matatapang sa talkies. Heads must roll. Wala na naniniwala sa inyo, mga senator. No? Wala lang. Lilipas. Hindi na dapat ito maulit. Ano pag naulit, Senator, ano? Wala lang. Dapat hindi na maulit. Kaso naulit. Ano magagawa natin? Okay. Simulan na po natin, no? May kanya-kanya po silang atake. Yung mga dilawan po, magkakampi na yan yung dilawan tsaka tong admin. Yung mga dilawan, nakatutok sila kay BP Sara, no? Sinisisi si BP Sara. Kung hindi umalis, bigyan ko kayo ng halimbawa ng paninisi nila. Ito yung halimbawa, ito si Barry, no? Sa panahon na ganito, when government response seems slow and inadequate, and when top officials are nowhere to found, Germany daw. Kita nyo na. Ang top official sa kanya, yung nasa Germany. Hindi niya sinisisi si BBM,
Yun ang tapes eh. Yung top official sa kanya, nasa Germany, si Inday Sara. You really miss BP Lenny, who would work non-stop, inspire, support from ordinary citizen, and fill the gaps that the needed feeling. Hindi, no? Parang totoo eh. Si BP Lenny daw yung nagtatrabaho noon tuwing may mga bagyo. Baka siya yung nagpapapicture at nang hingi ng donasyon. Ayan ha, yan ang halimbawa. Ang binibira ng mga dilawan, si BP Sara. Ito pa isa. Nasa na yan si Lagman. Si Edsel Lagman. To, Vice President Sara Duterte left hundreds of thousands of Filipinos in agony and despair due to the onslaught of Super Typhoon Karina as she flew with her family to Germany last Wednesday for apparent vacation. Her lack of empathy and concern is appalling as Metro Manila and many parts of the country are feeling in a state of emergency. Tindi. So yung onslaught and despair of hundreds of thousands of Filipinos in agony. Ang tindi. Ang may kasalanan, si Sara Duterte. Kasi umalis siya. Ang tindi mo talaga, Edsel. Bilib na bilib ako sa iyo. Walang sisi sa Pangulo, ha? Hindi sinisi si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi sinisi. Ang pinakamatinding may kasalanan, hundreds of thousands of Filipinos in agony and despair due to the onslaught of Super Typhoon as the flew with the family to Germany. BP Sara, ikaw po ang sinisisi ng mga dilawan. Tama rin sila eh. Alam nyo, superwoman kasi si BP Sara. No? Kung narito lang si BP Sara, hindi sana mangyayari yan. Baha? Wala yan. Hihigupin ni BP Sara yan. Superwoman yun. Dilubyo. Sabi ni BP Sara, stop. Matatakot kay BP Sara. Umalis. Hinayaan ni BP Sara hundreds of thousands as she flew to Germany. Tindi nyo. May kasalanan, ha? Kaya merong hundreds of thousands Filipinos in agony dahil si BP Sara nasa Germany. Putan, ni-rhyme mo lang. Ano ka? Flip-top? Hundreds of thousands in agony because BP Sara is in Germany. Hindi ko talaga makonek eh. No? Parang nung araw, nasa ng presidente. Parang kaya bumagyo kasi hindi nagpakita presidente. Ito naman, kaya merong hundreds of thousands na in agony dahil pumunta po sa Germany si BP Sara. Anong connect? Kung narito ba siya, tatayo lang siya, puta, matatakot si Karina. Huwag ka magpaulan, Karina. Narito si BP Sara, ay takot ako. Lipat tayo sa Taiwan, ganun agad. Mas malupit yung mga BBM supporter. Pucha, ito na talaga pinakamalupit na sa lahat. Tignan nyo, ito ha. Ito muna. Para marindi kayo. Nagpakita pa ng mga data eh. Ito po. Handang-handa daw si BBM. Pucha, handang-handa daw. Yung gobyerno natin handang-handa. Pinakita rito 4 na presidente. Noynoy Aquino, Bagyong Yolanda, damage 95.5 billion, fatality 6,300. Putang tindi ah. Tama yun. Bagyong Odette, panahon ni Duterte, 51.8 billion damage, 410 fatalities. Mas matindi. Bagyong Ondoy, panahon ni Gloria, 11.1 billion damage, 671 fatalities. Ang tindi naman.
Ang tindi-tindi. Ang malupit si Bongbong dahil handa si Bongbong, bagyong Karina. 79 million lang. 79 million lang. 16 lang ang fatalities. O 25 na ngayon. 25 ang fatalities. Ang tindi. Pinakahanda daw. Pinakakonting namatay. No? Kinumpara mo yung Yolanda, Odette, tsaka Undoy. O, magbasa tayo. Ano po yung Undoy? Ito po ang definition ng Undoy, ha? Ang Undoy po, nung panahon niya, Typhoon Ketsana yan sa buong mundo. No? Typhoon Ketsana, known in the Philippines as Tropical Storm Undoy, was the second most devastating tropical cyclone of 2009 Pacific typhoon season. Sa buong mundo, pangalawa nung panahon noong 2009, si Undoy. Naintindihan mo? Ha? Pangalawa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo, si Undoy noon. Kaya lang, tira na lang yung natira sa atin dahil, ito po, ang pinaka-devastating sa lahat. Ito po si Yolanda. Si Yolanda ang recorded na isa po sa pinakamalupit na bagyo sa buong mundo of all time. Ikukumpara mo si Karina kay Yolanda tsaka kay Undoy. Ito po, yung panahon ni Odette. Signal number 4. Alam mo ba kung ano signal lang ni Karina, pinakamalakas? Signal number 2 lang. Pang all time po yung mga kinukumpara nyo, kaya marami po yun. Pero ganun pa man, kahit yung Odette, si Odette po, siya lang yung may tinatawag na tropical cyclone. Iba na po yung category. Tropical cyclone. Hindi ko po maintindihan yung bahala na yung mga siyensya. Pero kung typhoon signal number 4 yun. Mga ang tawag sa kanila super typhoon. Ito po si Karina, pipitsugin lang. Wala ngang pangalan sa international eh. Meron din siguro, hindi po siya sikat. Hindi po siya super. Walang pangalan na super typhoon Karina. Hindi po siya naging super typhoon. Naintindihan nyo? Pinakahanda daw si Bongbong dahil pinakakonti ang natira. Hindi siya super typhoon. Pangkaraniwan lang. Anak kayo ng tatay nyo. Super typhoon yung hinahalimbawa mo. Alam mo ba nung panahon ni Odette? Malayo pa si Odette. Handa na ang lahat. Yun yung pagkakaiba eh. No? Puro kayo. Nakikita ng taong bayan kung paano nagmi-meeting si Pangulong Duterte. Mini-meeting niya ng D.R. Ramsey. Nagre-report na, alam na ng mga tao, wina-warningan na lahat nung panahon ni Odette. Alam mo ba yung panahon ni Odette? Mas malaki. Buong Visayas tsaka northern buong Mindanao. Pero minimum lang. Bakit? Handang-handa tayo nung panahon ni Odette. Ano yung sinasabi nila? Si Odette tsaka si Yolanda hindi malayo yung lakas. Pero ang layo po ng diferensya na namatay. Yung isa 6,300, yung isa 410. Dahil po yan sa paghahanda. Mas malakas po si Odette kaysa kay Undoy, pero tignan nyo yung diferensya ng patay. Si Undoy 671, si Odette 410 lang. Sa paghahanda po, alam nyo, wala po nung panahon ni Duterte, wala pong naninisi kay Duterte. Tropa lang ni Leni. Nasaan ang presidente? Pinagtatawanan lang si Leni kasi hanap sa presidente. Bago pa dumating si Odette, pinakamalakas nung panahon ni Duterte, alam niyo yung DSWD? Yung tambak sa mga nila, yung gabundok na DSWD. Hindi na nga nausok kay Duterte yung mga donasyon eh. Bakit? Nakita ng mga tao, putyan, dami na. Ang daming kahon ng DSWD na yung air transport, nakikita natin yung nakapila yung mga sundalo,
paglapag ng barko, ang bilis ng transport nila ng mga kahon-kahon ng DSWD. Ganun kalupit yung panahon ni Duterte. Hindi pa dumadating si Odette, pinapakita na sa mga TV station na merong mga evacuation center. Alam na ng tao kung saan sila pupunta sa evacuation. Alam nyo bakit minimal po ang namamatay panahon ni Duterte? Kahit hindi sila babahay, nagpupunta na evacuation center yung mga tao. Bakit? May ayuda doon. Magkakaroon sila ng isang kahon doon. Kahon-kahon po eh. Oh, naintindihan nyo? Ganun po kahanda. Meski yung mga taong hindi babahain, pupunta po sa evacuation center. Putya, meron ditong pakain, meron dito. May sarili kaming bahay. Alam niyo, nakakahon yung mga napakalinis sa mga evacuation center. May mga partition, ang gaganda. Nagpapayabangan yung mga mayor, yung mga governor. Proud na proud sila. Ito, evacuation center namin. Makikita mo yung mga gamit na gamit, yung mga malalaking mga pinatayong mga covered court. Naroon nakatambak na yung mga nakahilera na rin yung mga evacuation center na napakagaganda. Oh. Buti nga ganyan pa lang eh. Number 2 pa lang eh, tsaka saglit lang. Na signal number 2 pa lang pero may patay pa rin na isang araw lang halos wala pong hangin gano to si Karine. Walang hangin, mas mahangin pa yung mga tao diyan sa administrasyon eh. Mas mahangin pa yung nagsabi na we have a 5,500 flood control programs. Finish. Puta, tapos na. Ibig sabihin, tetestingin na lang natin kung talagang gagana. Eh, nung tinanong mo na kung bakit po hindi gumana, tumawa lang. Tinawanan lang. Finish yun ha. Ang layo po talaga. Ngayon ba, may nakita kayo? Magagilap po kayo sa mga TV station. May magagilap po kayo na may mayor na nagpakita na meron na silang evacuation center. Wala pong evacuation center na pinapakita. Magpakita kayo na DSWD ngayon na bundok-bundok na na kahon-kahon na nakatatak DSWD. Walang mukha ni Duterte ha. Walang mga mukha ng mayor noon. Panay DSWD yan. Believe ka nga kay Lenny. 'Di ba? Nagpa-picture pa si Lenny. Ito po yung mga natin, nakuha natin na donasyon, pamamimigay tayo. Sa likod ni Lenny, DSWD. Saan ka nakakita ng DSWD yung nasa likod mo? May nakita po ba kayo ngayon na gabundok ng mga relief goods? Putya, kala niya, kampanya, dinudumog siya eh. Si BBM mismo namimigay eh. Akala mo, nasa kampanya lang, tuwan-tuwa siya, dinudumog siya eh. Hindi mo alam, nasa bahaan yung tao, hinahabol ka. Ano sabi ng mga nasa truck? Paan nyo? Dinig namin. Bakit sasabihin yung paan nyo? Eh baka masagasaan pa yung mga tao eh. Kinukuyog yung bus. Ni sistema, wala. Balik muna tayo. Hindi pa hindi pa tayo. Balik tayo rito. Hindi pa, isa pa lang yung inaano natin. Oh, ito po ang malupit sa lahat na banat sa mga Duterte. Oh, sabi nito, self-appointed spokesperson, 332 billion from 2017 to 2019 for non-existent flood control projects. Panahon na naman ni Duterte. Saan kaya napunta ang pera na yan, mga DDS sheet? Kita nyo? Ang budget daw nung panahon ni Duterte sa flood control, kapit kayo ha, 332 billion. 3 taon.
2017 to 2019. Hindi raw nila makita. Ilika rito, lapit mo ulo mo. Ang sa 332 billion, 3 taon. Budget ni Duterte. Alam mo ba kung magkano budget ngayon? Sabi ni Amy, 450 billion 1 taon. Ha? 332, 3 taon kay Duterte. Ngayon, 450, 1 taon lang. Malupit ngayon. Malupit ngayon. Diba? Kaya handang-handa tayo. Ano sabi ni Marcos nung SONA? Puta, buong giting na pagmamalaki. We have 5,500 finish. Ha? Ayan na naman tayo sa saan mga galing. Ito po, binasa ko po to, galing na sa kanila. Hanggang ngayon ba nagdududa pa rin kayo sa akin? Hindi. Galing po to sa DBM. Yan. Yung budget po to ng Pilipinas mula taong 2017 to 2019. Tignan nyo po sa DBM. Hanapin nyo po yung flood control projects. Ang point ko po dito, kino-compare ko po noon kasi sinisisinan naman nila si Duterte. Okay, noong 332 billion, pag signal number 2, wala po tayong bang ganyang kalaki. Yun yung point ko eh. Ngayon, 450, finish na yung 5,500. Hindi po tayo nagsabi nito eh. Ang data po na to na 5,500, finish flood control project ay galing mismo kay Pangulong Marcos. Galing po mismo kay Pangulong Marcos. Sino po nagsabi ng 450 billion ngayon taon? Si Amy Marcos. Mga Marcos na po to. O kung sinisiraan lang nila yung sarili nila, pinagyayabang lang nila, narinig niyo yan eh. No? Narinig niyo yan eh. 5,500 ang finish flood control project. 'Di ba? Kaya nga siya tinatanong eh. Ang tanong sa kanya, ano po nangyari doon sa 5,500? Kasi kasasabi niya lang 2 days ago. Tapos bumaha. 'Di ba? 2 days ago sinabi mo na mayroon ng finish na 5,500. Bakit bumaha? Wag na. Alam niyo, pag hindi makasagot, dinadaan niya sa tawa eh. Napaliwanag ko na yan eh. Ganun talaga pag mga gwapo, dadaanin ka lang yan, pa-cute yan eh. Di ba? Pag nasanay kasi sila, hindi po maunawa ng mga hindi gwapo yan eh. Hindi po ako gwapo. Tropa ko kasi gwapo. Nung koleyo. Dadaanin lang po sa pa-cute, tapos tatawa na lang din yung mga chiching. Eh, hindi na po nadadaan tayo pag presidente ka, hindi, no? Okay, ibig sabihin, kung sa budget at sa budget, kaya ko kino-question to kasi tinatanong niya nasan daw yung flood control project. Pinalalabas ng mga hinayupak na mga followers ni Lenny at saka followers ni Bongbong. Una, yung mga followers ni Lenny, mas malupit yung tama sa utak, no? Na kung hindi umalis si Sara Duterte, dapat hindi napahamak yung mga 100,000, daan-daan libong mamamayang Pilipino. 'Di ba? Nakakatawa. Ito naman, followers naman ni Bongbong, hinahanap naman yung mga flood control project kay Duterte. Eh sa kanila rin nagmula na 332 billion lang sa loob ng 3 taon. Samantalang ngayon, sa kanila, sa kapatid naman galing, 450 billion. Kinuwenta nga ni Manang Amy, 1.5 billion a day. A day. O 1.4 billion a day, sabi ni Amy. A day. Asa na yung naghanap ng 125 million 11 days? Ito a day, 1.4 billion. Ay, kasama pala sila. Budget pala nila yun.
Sa kanila pala yun eh. Bakit mo naman sisitahin yung mga congressman? Congressman ka rin. Yan naman pala eh. 'Di ba? Nakakuha nyo. Tapos, pinagmalaki pa ni Marcos. Kaya po yan. Bakit nung panahon ni Duterte, hindi po tayo masyadong umaangal? Paano ka aangal? Days before, nakikita mo na naghahanda na yung mga tao. Days before, meron na nakahandang evacuation center. Days before, may tambak ng DSWD karton. Days before, nakikita mo na yung mga bangka na gagamitin pang rescue. Days before. Ngayon, may mga panahon, ang antindi ng paghanda, lumiko yung bagyo. Oh, wala lang. At least handa ka. Di ba? Ayon nga doon sa napanood ko, yung tumimo talaga sa isip ko yun. Sabi niyan, bakit magdadala ka ng baril? Yung pagdadala ko ng yung Aliens versus Predator 2. Ito ba yun? Gustong-gusto ko yung palabas na yun. Kasi sabi, bakit ka magdadala ng baril? Mas maganda nang may dala ka ng baril na hindi mo kailangan kaysa wala kang baril pero kailangan mo. Parang condom daw. Mas maganda na may dala ka ng condom kahit hindi mo magamit kaysa may paggagamitan ka wala kang condom. Di ba ang ganda? Ganda nung analogy nun eh. Okay na yun kay Pangulong Duterte. Handang-handa tayo kahit hindi dumating yung bagyo kaysa naman ngayon na pinagmalaki na may flood ko. Yun po yung malupit sa tao. Yun po yung nakakahinanakit eh. Hindi nila nakukuha yung kaya galit yung mga tao. Pinag-uusapan lang 20 milyon yung lalamunin ng mga yan. Tapos bumaha ni Ho, wala. Buti pa nga si Lenny, may pinamimigay noon na anemic na spaghetti. Ito kahit mga wala namigay. Naawa ko dito nagjajambulan yung mga malalakas, yung mga matatandang babae narito sa may pampang kasi ba ayaw nilang lumusong. Kumakaway lang sa nga, pengi kami. Never pong magmumukhang pinagmukha ni Pangulong Duterte na busabos yung mga tao. Handa na magbigay ng tulong, handa na. Kasi panay politiko, yun yung sabi ni Pangulong Duterte. Panay politiko yung mga tauhan mo. Ang politiko, ang numero 1 niyan. Di ba? Meron nga sa amin eh. Mahilig pumunta sa mga lamay. Alam mo, mahilig sa amin mag-inuman sa lamay, di ba? Namigay, imbes na emperador, pinalitan. Pinalitan yung emperador na mukha. Mga bote ng emperador, nilagyan niya ng mukha niya. Tapos papamigay doon sa mga nakatumpukan na nag-iinuman. Ganun ang itsura ng politiko. Pagpupromote muna sa sarili. Hindi yung pagtulong. Kaya importante sa kanila, sa mga dilawan, na nasan si BP Sara kasi gusto nila i-promote si Lenny. Ano talaga yung ginagawa ni Lenny ngayon? Nanghingi ng donasyon. May nakita ba kayo namimigay si Lenny? Nanghingi. Pero yung namimigay, nanghingi lang kami ng donasyon. Hindi naman namin sinabing ang donasyon na to para sa karina eh. Para sa angat buhay. Bahala na kami kung saan namin gagamitin yung donasyon. Tuwan-tuwa sila para pag may bagyo na, ayan na, may bagyo na, handaan nyo na yung mga telephone number. Makakapanghingi na tayo ng donasyon. Ito pa po ang pagkakaiba. Tignan nyo ha. Ngayon, basura pinoproblema, di ba? Ito po sabi ni Alaska, Dora. Sa panahon ni Digong, ang dami niyan nilinis na basura. Manila Bay, Boracay, Baseco, compound. Yung basura na Canada, pinabalik niya. Correct. But ang daming basura pagkatapos ng Karina, mukhang maraming noy-noying sa panahon ni Bonggit.
Pagkakaiba eh. Mahihiya ka magtapon ng basura na nung panahon ni Digong eh. Pati estero, talagang alam nyo, nabubuhay. Kaya nga may mga Dolomite vloggers kasi may action lagi. Laging may nagpupulot ng basura dun. Sa mga estero, laging may naglilinis ng basura. Ibang klase po talaga. Mas maliit ang budget, mas nagtatrabaho lang ang mga tao. Spirit of volunteerism. Nawala na yun, yung mga spirit of volunteerism. Dati nakikita ko pa yan sa Dolomite, no? Alam nyo, kitang-kita ko pa yan sa Dolomite na yung mga iba't ibang kahit mga eskwelahan, mga colleges, pupunta ng isang Sabado, doon sila yung pinalit nila sa ROTC, NSAT ba yun? Ay, hindi NSAT. Kung ano man yun. Doon sila nagko-community service, nagdadampot ng basura. So sa madaling salita, eto yun, no? Di napigilan ni Duterte ang baha. Sinisisi nila si Duterte dahil 6 na taon na nagtrabaho. Hindi mo na porsi, Pangulong Duterte, na magbabaha sa 2024. Kasalanan mo yan. Hindi mo na solusyonan. NSTP pala. Hindi mo na solusyonan yung magbabaha sa 2024. Kasalanan mo yan. Ang malupit pa yung pagtatambak ng Manila Bay. Isisisi pa kay Duterte. Panahon nyo na yan eh. Dapat tignan nyo kung may mga waterways yan. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape.